May tanong sa akin, Boss Rai, nakatanggap po ako ng Gmail message then sinasabi doon na may papunta na secret agent daw tapos alam daw nila ang impormasyon at saan ako nakatira na trace kumbaga. Ang problema hindi naman ako ang gumamit ng pera. Ilang apps yun na hindi nabayaran pero under my name lahat. Ang tanong ko po, pwede ko kaya iharap ang taong gumamit ng account ng mga apps? Kasi ilan na rin puro due. Sana masagot po. Wala na rin akong katahimikan kakaisip kung ano ang pwedeng mangyari sa akin ulit. Napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin kung gaano katotoo yung sinasabing secret agent daw po na pupunta at kung yung tanong nyo nga na may gumamit ng pangalan ninyo at hindi nabayaran, kung po pwede bang iharap yun. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po, sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po natin bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi niyo nga is nakatanggap kayo ng message sa inyong Gmail, no? At ang sabi may papunta na raw na secret agent. Ito lamang po yan. Kung secret agent yan, ba't sasabihin nila? So, hindi na secret. Di ba? Oh, hindi yung sa hindi yung sa namimiloso po. Oh, totoo yun eh. Oh, paano nyo pasasabihin na secret agent kung sinabi na nila sa inyo? Di po ba? Ito talagang mga bugo katabusadong online lending apps. May masabi lang kayo eh, no? Hindi nyo iniisip eh. Oh, sige nga, ano logic? Pagka secret agent, secret. Ba't sinabi nyo? Mga talaga kayo. No, tapos sasabihin nyo pa na yung information na kung nasaan kayo ina-trace na. At yung po sa nagpadala ng mensahe na to. Alam naman po talaga nila kung nasaan kayo eh. Kasi mayroon kayong binigay na address doon eh. Di po ba? Tsaka yung ID. Oh, so talagang alam nila. Ang question, pupunta ba sila? Okay po? Yan pong mga bugo katabusadong online lending apps, yan pong mga illegal, malabo pa po sa alkitra na pumunta yan. Dahil alam nila, no, sa sarili nila, na puro kalokohan ang pinagagawa nila sa inyo. Oh, hindi ho pupunta yan. Takot lang yung mga yan. Oh, ang gagawin ho niyan, kukuha sila ng serbisyo ng collection agency. Pero, ito po ha, doon sa mga collection agency na kumukuha ng accounts dito sa mga bugo katabusadong online lending apps, yung mga illegal, tigilan nyo na. Kasi hindi nyo sinusunod yung tamang proseso. Bakit? Oh. Para kayo maging partner, ano kailangan? Di ba registered? Oh. Registered ba yung mga yan? Oh. Puro illegal nga tapos kukunin nyo. So, ibig sabihin, nakikipag-connive kayo sa mga bugok na yan. Oh. Or di kaya, ang ginagawa po niyang mga yan, nagtatayo ng collection agency na sarili, para yun ang gagamitin na panakot. Mga ugok yan eh. Di ba? Puro kawalang yan lang talaga alam ninyo. Tapos natakutin nyo pa yung information. Talaga nasa inyo naman eh. Diba? Manong kausapin nyo ng maayos. Puntahan nyo sa bahay. Oh. Diba? Hindi nyo kayang gawin. Alam nyo kung bakit. Kasi pag tinanong kayo, diba? Diretsahan, hindi kayo makakasagot. Sasagot nyo doon. Ha? Diba? Kasi wala kayong alam sa paniningil eh. Mga bugo kayo eh. Mariosep. Tapos ito pa po. Oh, sabi nyo, meron kayong problema, na ang gumamit ng pera, hindi kayo. Kumbaga, pinagamit nyo yung pangalan ninyo. Yan ho, ang pinakamasakit. Diba? Huwag nyo hong gagawin yan. Kasi kagaya nga nung sinasabi nyo rito, pwede bang iharap yung tao na gumamit? Hindi ho nyo po pwede iharap yun. Kasi po, by law, kayo may utang. Hindi ho siya. Huwag ho nyong pagagamit ang inyong identity. Okay? Ang pinakamagandang gawin nyo po dyan is, i-complain nyo yung nanghiram sa inyo. Ipabarangay nyo. No? Kayong dalawa ho mag-uusap niya, walang kinalaman yung lending dyan. Kasi kayo ang nag-usap na dalawa na gamitin yung pangalan ninyo para siya makautang.
Tama po, di ba? So, kayong dalawan dapat ang mag-usap niyan sa barangay. Para mabayaran nyo yung nahiram nila doon sa online lending apps. Wala hong kinalaman dyan yung lending. Napakarami hong ganyan. Ang tawag ho namin dyan is accommodation sale. Kasi yung tao na to, no, is talagang, kumbaga, alam na hindi marunong magbayad. Marami ng lending na nautangan. So, siyempre, nakikita ho yan sa, sa CIC. Di po ba? Kung mga legitimate po yung nahiraman nila, so, alam niya sa sarili niya, hindi siya makakahiram. Ngayon, lumapit sa inyo. Kayo naman po, pinayagan ninyo na gamitin yung inyong identity. Ayan ho nangyayari ngayon. Di po ba? Talagang kayo ho ang sisingilin niya at kayo ang haharasin yung mga bugok na yan. Kasi sa inyo ho nakapangalan eh. Hindi nyo ho po pwedeng ituro yun. Kahit ho hiarap nyo yan sa kanila, no, hindi nila yan, tatangkilikin yan, hindi nila papansinin yan. Kasi legally, ang utang nyo ho sa kanila. Diba? Ang may utang ho, kayo. Hindi ho yung sinasabi nyo nga na gumamit ng pangalan ninyo. No, kaya po sa susunod, no, sa lahat po na nanonood, wag yung pagagamit ng inyong pangalan, no, para ho makahiram. Kasi po, kayo ho ang malilintikan sa mga yan pagka hindi nagbayad yung nang hiram ng inyong identity. Accommodation sale ho ang tawag dyan. Napakarami na ho yan. Totoo po yan. At ang daming nagsasuffer na mga kababayan natin sa ganyan. Ano po? Kasi, syempre, tayo, mga Pilipino, normal sa atin, no? Or likas sa atin ang maging matulungin. Kaya lang, kadalasan na nangyayari, kung sino pa yung tumulong, siya pa yung napapahamak. No? Kaya po tayo mag-iingat. Kasi hindi naman ho natin kontrolado isip ng ibang tao, di po ba? Sana man lang ho, tinanong nyo kung bakit kailangan pang yung pangalan nyo ang gamitin. Sana ho, nung tinanong kayo na gagamitin yung pangalan niyo, nagtaka na ho kayo. Bakit? Di ba? Kasi napakadali manghiram sa mga bugo katabusado online lending apps na yan eh. Bakit kailangan pa ho di ba, hiramin yung inyong identity? So, dapat doon, nagkaroon na kagad kayo ng hint. Di ba? May question mark na agad sa inyo na bakit? Ba't kailangan gumamit? So, isa lang ho ibig sabihin nun. Malamang sa malamang ho yun is overexposed na siya. Meaning, marami nang nahiraman at marami nang hindi nila nabayaran. O ngayon, sa inyo po napunta ngayon yung problema. Kayo ho talaga sisingilin yan. Okay po? Kayo, kung magdemanda man yan, for example, nakahiram niya sa legitimate na online lending apps at magsasampa ng kasong small claims, kayo ho talaga haharap. Hindi naman siya po pwedeng humarap eh. Kahit ho sabihin nyo kay judge, na let's say, hindi naman ho akong gumamit yan, siya po eh. Sige, ganito po, sasabihin mo yung pangalan. Hindi rin ho yun, paniniwalaan ni judge. No, or maniwala man ho si judge, pero kasi sa batas, kayo ho yung may utang. Okay? Kayo po kasi yung nandoon sa may apps mismo eh. Hindi naman ho yun na kayo. Kaya tayo po ingat. Okay? Doon po sa nagpadala ng mensahe na to, unang-una, wag ho kayo maniniwala sa secret agent. Kantaduhan ho yan. Okay? Sinabi sa inyo, paano pa naging secret yun? Di po ba? Tinatakot lamang ho kayo yan. Okay? Tapos doon naman po sa sa tao na gumamit ng inyong identity, ng inyong pangalan para makahiram, yun po ang ang ipabarangay ninyo. Kayo po ang maniningil talaga sa kanya. Issuean nyo ng demand letter, di kaya pabarangay, mag-usap kayo sa barangay na bayaran, yung nahiram dun sa sa apps na o di kaya singilin nyo. Di ba? Kunin nyo yung pera, kayo magbayad mismo dun sa apps. Kasi kayo po yung nakapangalan. Po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.